Hello. Welcome ulit. Namamaos na ako sa kagawa ng video para sa inyo. And by the way, kung umabot kayo dito, kayo na. Gusto nyo talaga. So, keep up part 2. So, actual tayo. Dito tayo sa actual. Ano yung ginagamit or paano ginagamit yung Kipa talaga. I-maximize natin yung kaya ng Kipa. Yun yung ano ngayon na topic natin sa training na to. So, si Kipa, para sa akin, isang mga powerful tool analyzation sa data, especially when doing wholesale or OA. Eventually, pwede rin siya sa PL, pero may mga Helium 10 na kasing ginagamit. So, mas higher na yung tawag ito, higher na yung mga software, mamahalin na yung mga Jungle Scout, yan, mga mamahalin na talaga. So, um, may mga sample ako dito ng products. Nakuha ko lang to sa Bolo, inopen ko lang lahat, and then di ko alam kung ano yung makikita ko sa Kipagraph para ma-explain ko sa inyo na hindi prepared itong Kipa na to na training, which is yun ang gusto ko, walang lahat para makita nyo kung magkamali ako, magkamali na kung magkamali. So ito yung last natin. I think yung previous video ko, meron akong research, ito yon. And then tiningnan ko kasi dapat double check nyo rin yung Kipa. Yung kasi nag-product research na ako, hindi pa ako nag-go deeper with the data. So, eto, with the data na. So, nakita nyo, profitable siya, okay. Pwede nyo na kunin. So, napansin ko yung floor price niya, kung ilalagay ko dito, nakita nyo, ilalagay ko yung mouse ko dito. Ito yung buybacks. Tapos, kapag po tayo third party, nakikita mo, ito yung floor price niya. Yan, ito. 27 ang floor price niya. Tingnan nyo, ito yung mga features na na hindi nyo alam. Yung i-hover nyo lang yung, yung crosshair nyo dito sa buybacks, makita nyo buybacks lang. Buybacks lang talaga yan. New, makita nyo new. Third party FBA, kita nyo. So, nasa 27. Yung floor price sa 27. Ito, 27 nga. Okay? So, win-win situation tayo. So, kung umakyat siya, mas malaki yung profit, 31 eh. Okay? Mas malaki yung profit. Tapos, ang daming seller. Okay? Okay na to. 19, pwede na yun pa selling. Nasa 300 per month. Di ba? Win-win situation. Kung tama ba yung talaga yung source website ko, hindi ako sure doon. Pwede nyo i-double check everything. Pero ngayon, focus tayo sa Kipa. So, isa sa mga tinitingnan ko is yung data. Product details is dito nyo makikita yung UPC information. Tsaka ilang pack ba talaga to siya. Ayan o. Number of items ito. 1 nakalagay. Hindi siya sabi natin 100%. Meron kasing minsan nakalagay 2 pack pero nakalagay ito 1 item. May mga ganun ha. So double check everything. Minsan naniniwala ko sa title. Ganun yun ha. Dito UPC, EAN, kung na balikan natin yung sinabi ko sa EAN, may 0 lang sa unahan. Halos same lang sila. So part number, importante rin itong part number. Pero kinapin niya lang din sa UPC. Kapag sa mga tools, importante ito. And then, makikita niyo yung ingredient dito. Dito, pwede niyo namang malaman kung hazmat yung product. Dito lalabas. Okay? So, lahat ng data, kung ilan yung 90 days, average siya, 27.31. Which is, ang pink is, sabi ko nga, buybacks. Ito yung, BSR niya. Okay? Drops niya, ilan yung 30 days, 12, 90 days, 37. So, dati, kinakount natin yung drops. Yung previous video, kinakount natin yung drops para malaman natin yung sales per month. Pero ngayon, yung seller amp na sila. So, another way na pwede nating basehan kung wala kayong seller, halimbawa hindi seller amp yung gamit nyo or easy insight yung gamit nyo, pwedeng may other way pa. So, ano nyo na yung kulay? Buy box, third party, FBA, FBM, tama ba? O FBM, ito. So, naka-designate siya sa kulay. Okay? Itong sa offers naman, pakita ko lang sa offers. Itong sa offers, dito naman natin makikita, ano ba, FBA tayo, FBA lang. So, dito natin makikita yung stock nila, tapos ilang araw naubos yung stock na yun. Halimbawa ito, ano siya nung February 22, 11, tapos nabentahan siya kaagad, dandahan, 11, 23, 22, 23, tapos bigla isa na lang.
Tapos nag-refill siya ng 42, tapos bigla naubos kaagad, mabilis. One na lang yung stock niya. So 87 yung 84 yung na-sold niya for 30 days, kita niyo. So 87, 14, ito yung mga sale. Tapos pwede niyo sabihin na 137 yung total. Nakita niyo, contradict dito. Pansinin niyo, contradict dito sa seller amp. So, dito kami nagpa-further checking kapag totoo talaga na fast selling yung product. Yung pag-stock pa lang, ilang beses, bigla kagad siya na, ito. Bigla kagad naubos. Ito, nag-stock siya. Ito, nagdagdag lang siya ng isa, tapos nagkaroon siya ng sell. Nagkaroon siya ng sale. Okay, nandito na lahat. Ito, 1, 1, 1. Medyo matagal siya nagkaroon, pero 8 yung sales niya as of 30 days. Diba? Yung analyzation nito. Importante ito. Total is 413 yung sold. For 30 days is 137. For 30 days. Sold niya is total is ito. So, dito siya siguro nag-base. Yun lang. And then, buy box. Dito nyo malalaman naman yung, wait lang, dito, pwede nyo palang i-change yung 90 days to 7 days, 30 days. Ito. And then, 180 days. So, pwede nyo i-change yan, ha. Pwede nyo i-change ito. Okay? Dito naman yung pala, gusto ko lang explain dito sa inyo, yung change ng pricing niya. Kung paano siya nag-change ng pricing niya. Ito. Ito yung orange na makita nyo. Price history niya. Paano niya change yung prices niya from ito, tapos binabaan niya. Dito nyo makikita sa history na to. Sa buyback statistics naman, pwede nyo i-change dito, 30 days, 90 days, 180, pwede nyo dito lahat makikita. Ang maganda dito is kung shareable ba yung buybacks. Dito nyo makita yung shareable ng buybacks. Kung si Amazon ba nag-share ng buybacks, ito. For 22%, siya nanalo ng buybacks. So, 9%. So, shareable talaga itong buybacks ito. Okay, yun ang pinaka matibay nating ebidensya na yung buybacks is shareable. Tsaka walang PL. Yun lang yun. Wala ito, product details, offers, ito. Ang price history, sorry, itong, pakita ko lang ito. Track product, dito na yung papasok yung A to A, Amazon to Amazon. So, pa-purchase mo, halimbawa, ito yung buybacks, tapos kapag nag-less than, mag-notify sa email mo. Okay, pwede mo i-track siya within 2 weeks kung ano ba yung pricing. Tapos kapag bumaba yung pricing, siguro 20% bibilin mo. Tapos babalik siya kagad dun sa mismong original price niya. Okay, medyo mahaba yung ganun na strategy. I think kailangan nyo ng isang full video talaga. Hindi yung kakayanin dito sa training na to. Itong tinuturo ko na Kipa. So, hopefully na ano nyo, nakuha nyo yung ano nyo, importante kasi pag research nyo, halimbawa, chinek nyo lahat ng data, example ito, chinecheck ko kagad yung, data, buyback statistics, kung shareable ba yung buybacks, tapos titingnan ko yung offers and product details, kung tama ba yung product, same ba sila, with the UPC. Kung same sila, okay, game. Tapos yung floor price niya, which is ito, 27 ang floor price niya. Hover niyo na yung mouse dito, ganun ginagawa ko, and then go. Okay, yun ang importante. Ito siya, hindi ko masyado itong pinapansin ito. Ito siya. Pero nilagay niyo 300 sales monthly sold, which is okay, tama. So, nag-base tayo dito kasi. Masyado akong nagbe-base dito, minsan. Kasi ito yung tamang data para sa akin. Ha? Hindi ko naman sinasabi na sundin nyo to. Pwede nyong i-suggest lang. Okay? Pwede yung suggest pero may mga times kasi na dito ako nagbe-base. Tapos nagkakaroon kami ng sale. Mababa yung sales siya dito per month pero okay pala siya. Mga ganon. May mga instances na ganon. Hindi naman everyday na nakakahanap kami ng product ng mga ganon. Minsan nagkakaroon na din kami ng hit or miss. Okay, sa mga ganong strategy. So ito, shareable, sabi ko nga okay. So meron isang sample dito, 7 month. So, 6 offers. Tapos nakita niyo yung third party. Ito yung buybacks na putol. Ayaw ng ibang seller dito na may putol na buybacks. Yan natin yung buybacks. O putol. Dito pa lang. So, same dito. Yung bumaba siya from 7 na putol yung buybacks. Ibig sabihin wala masyadong sale ito. Marami lang offer lang pero wala nang sale.
hindi masyadong pinipili itong product na to. So, track natin, check natin, data, offers kagad tayo. Pwede natin i-check, 3 lang talaga yung sales niya. Kung gusto niyo, tingnan niyo dito, walang sales mismo. Hmm. Wala silang makitang data dito. Data lang tayo, which is 3 lang talagang sales. Tapos nakita niyo, nag-stock siya 5, nagkaroon na siyang isang sale. Ito, wala pa rin nasa sold, wala na sa sold, wala na sa sold. Ito, meron 3 tas 2. Medyo mabagal talaga. Ito, hindi niyo makita yung fast selling item o hindi pa. So, shareable na may buy box, okay. Pero yung fast selling, no. So, ganito ganun checking Next example, medyo bilis-bilisan ko lang. This one is 12, okay. Ang floor price niya is nasa 24. And then, may bumaba siya dito ng, sorry, 1795, which is 1719 ito. So, hover ko rin yung buy box niya. So, ito yung floor price niya, 24.95. 24.95. Okay, ito, kung mahanap ngayon ng nito, ng source, ng tawag dito, ng website, pwede. Pero check nyo muna ng data. And then, check natin yung offers. 60. So, total niya 209. Ang nakalagay dito is 50 lang. Kung titignan natin track, sorry, sa price history, nakikita ba natin? 50 lang din nakalagay. Monthly sold. Nakita niyo yung yellow? Yan yellow. So, 50 lang din nakalagay. So, halos same sila ni Sir Amp. Pero kasi dito, 209. Pero titingnan natin yung change ng pricing nila. 17, itaasan niya ng 29. 17, 209. Ito, dahan-dahan na sa soldo. Ang bilis. Ito naman, nag-restock siya, 60. Tapos, naubos ka agad. Ang bilis. So, pwede ito. May potential ito. So, pero, napansin nyo, merong variation. Makikita nyo rin dito sa seller app nyo, may V. And by the way, guys, kung may nakita kayong IP dito, yellow, huwag kayong magpapaniwala doon. Minsan, kailangan yung double check everything. So, buy box, statistics, shareable naman, 56. Kung 70% may-ari siya or 80% may-ari yung ito, i-skip ko na. Pero 56 is good pa rin. Okay tayo. Pwede ito. Ang concern ko yung variation. Ano ba tong ASIN niya is 24Y. Tingnan natin. 24Y, siya yung may-ari ng review. So, 100% kanya. Kung ito, alam niyo siguro ng computation, 50. Kung halimbawa ito, meron siyang icon. Hanap tayo ito ng may icon. Wala. Kasi sino ba dito may variation? Variation ba to? Yung mga sample ko. Wala akong sample dito ng variation. Hanap tayo ng may variation. Para ano lang, may ano tayo, may ma-compare lang tayo. Kung may variation kasi, meron ditong icon dito. Sabihin niya na estimated monthly sales is shareable to all variations. So kailangan yung i-compute pa. So 50, for example, 50 to 20%. So ano niya, 50 times 0.20 sabi natin 50, 20%. 50 times 20%. So equals to 10. So sabi natin 10 lang yung sales per month niya. It means. So ganun computation So yung review ni product, yung sales per month niya 50, 150 times mo doon sa percentage ng review. So yun yung makuha mong sales per month niya, it means. Okay? Yung sa mga variation, okay, kung ito siya 100%, kung makakita kayo ng source website ito, okay. Ng less than 12. Try natin. Dito na tayo eh. Less than 12 kasi alam ko meron silang ito. Sa calls, meron 52. Wag na. Kayo na lang maghanap. Okay, proceed tayo sa another. This one is 9. Nakita nyo, yung buy box na putol na naman and then balik dito. Tapos, ang si ano niya, 5 offers. So, titingnan natin. Curious lang tayo. Balik lang din ulit. Kapag ito yung tawag dito, ang kanyang category, which is the tools ata to. Okay, tools and home improvement, kailangan parehas yung part number or tsaka yung kanyang brand. Ano na? Tapos tingnan natin, offers kaagad, titingnan ko kaagad. Medyo matagal nga nabenta. Nabenta kaagad, 35 lang, medyo mabagal.
Matagal ito. Kapag matagal ka sa storage, tataas yung fees mo. Tapos ito, I think tinanggal niya na, hindi. Nakaroon siya since 14 lang. Ang baba. Since per month siya, hindi siya ganun ka-fast selling. So, tama rin, 9. So, isi-skip natin to. Next is this one. Naubos na kagad. Matagal yung product na to. Ito. Wala masyadong buy box. Ilang sales per month ba to? 11 lang. So, baba na ka, naputol na ka, wala na kagad seller. Data, para double check, offers, walang offers. So, skip na natin yan. This one is automatically, wala akong makitang buybacks eh. Pwede nating, mga ganito, may mga ganitong pangyayari. So, pwede natin check sa offers. Wala nga talagang sales. Wala. Mabagal nga talaga yung restocking niya. So, pwede rin natin i-check. May variation siya. May mga ganong variation pero wala naman. Isa lang isa. Isa lang isa. Siya lang isa. Isa lang isa. So, ito. Ito siya is IP na. Na-IP na to siya. So, ito yung mga indication ng IP. Bumaba. Biglang baba ng seller. Kapag nakita nyo ganito, pababa yung seller. Mabilis yung baba niya. Parang everyday bumaba yung seller. It means IP na yun. Yung product na yun. Until, oh. Dalawa na lang. And then, kung variation mo, check mo siya lang din yung variation data. Ito lang talaga siyang inaalaw ata. Ito lang talaga siguro siyang inaalaw. Ewan ko lang. Pero IP na to eh. Shareable siya for 3 days. Pero on negative. Kapag mga less than na, ibig sabihin tinanggal na siya. Wala na. Nag-back out na. So, ito is, confirm ko na to siya na IP. Si Philson. So, wag niyo na i-sell. Ito yung kasi indication. Dito napansin ko na mabilis siyang bumaba kasi from 30 tapos bigla kala ko naubusan na ng tawag dito ng stock pero hindi. Sobrang bilis ng baba niya. So, kapag ganyan, alam niyo nang papuntang IP. This one is automatically IP. One seller lang. Kung tingnan yung data, buyback statistics, 100% takeover ni Sign Beauty. So, wag na. This one, another sample. Ito yung ayaw ko. Nakita nyo parang less than siya. Ano ba? Greater than or less than. Diba? So, kung greater than, parang ganito siya, V. Mga ganitong, pasensya sa ingay. So, ito, kapag pataas yung seller, tapos pababa yung pricing, isi-skip nyo na guys. Iwan nyo na lahat. Iwan nyo na pati asawa nyo. Hindi, joke lang. Iwan nyo ng product na to. Kahit sabihin natin, ito, alam ko fast selling din to eh. Hindi lang pinapakita. Alam ko tong product na to eh. 43, take over niya. Offers, pwede natin sabihin. Ito. Mas bigla one. Mabilis talaga to siya. Hindi lang pinapakita dito. Alam ko mabilis kasi maraming seller eh. Pero tanking na to eh. Pwedeng masuppress itong listing na to. Paano ko malaman kung masuppress ito? So, pwede nating tingnan dito sa seller amp. Ito. Pwede nating i-check yung niya history. Kung masuppress pa siya. Design and wala pa. Pero kapag may nakita kayo shaded dito, orange na suppress, bantayan nyo yun. Kasi kung 180, nakita nyo may maliit, tapos pag 90 days, medyo malaki na yung orange na yun, for 30 days, masosuppress yung listing, matatanggal. So, wag nyo nang ilis at all. Kasi sayang yung product na isisend nyo kay Amazon. Babayad pa kayo ng fees, tapos i-return yung product, another fees na naman yun. So, yun na. At least bigyan kayo ng idea. Ito, kapag ganito, para siyang V, pabaliktad, paakyat yung seller, pababa yung price, GG na yan. And next is, this is the sample of kasi kita ko agad eh, a seasonal product. Napunta ko sa year, chinek ko, year, ito, ito yung analyzation ha. Ito yung medyo, ah, pro analyzation na sabihin natin. Check mo, November, nakita nyo? 7, 6. Ito yung mga sample ng mga seasonal product. Yan. Tapos bigla baba na, wala na. Wala na seller. Ito ng seller, 5 na lang, ganun. Umakyat siya dito, December, may nabibenta pa. Pero yung pricing wala na, inaano nila. Binababaan nila. Pero tataas yung pricing ulit. Kasi kapag papunta ng October, ito October no, tumaas na yung pricing. Kasi seasonal na.
Ganun mag-analyze ng ano ng Kipa ha. Kung alam nyo seasonal ng product, check everything. Kailan na, ay, parang ito, pwede to sa December to. Check ko nga. Baka kailan to pwede kong i-save. So, ito pwede nyo ibolo. This is a Yankee, tama ba ko? Yankee candle. Okay. Dati sinasabi ko yung Yankee candle kapag may logo, ayawan na. Ngayon hindi. Kahit may logo siya, pwede siyang profitable pa rin at pwede mong isell. Si Yankee Candle is di siya nag-ungate. Ito tip ko na rin sa inyo, hindi siya nag-ungate not unless meron kang sale sa account ni client. So, hirap siyang i-ungate. Yun lang. So, hopefully may natutunan kayo kahit medyo boring yung pagtuturo ko. At least may nakuha kayong information. Paano ko mag-check? Sabihin kasi natin na profitable pero yung pala false spike pala. Tapos hindi pala maganda yung floor price niya, pwede siyang bumaba, hindi siya profitable, Kipa yung magtuturo sa inyo doon. So, importante na every time na makikita niyo yung isang product, i-analyze na talaga na mabuti. So, that's why gustong-gusto ko tong data, product details, makita mo kagad kung hazmat, wala siyang sinabi, pwede nating i-check dito kung ito ba siya hazmat, sa baba, mga data kapag wala, okay. So, importante ito, offers, buyback statistic. Yun lang ang kailangan nyo talaga pag-aralan or kailangan nyo alamin sa Kipa. So, hindi nyo talaga kailangan hawakan yung tools. Siguro sa practice ng product sourcing, kailangan nyo aralin. Pero kapag nakahawak na kayo nito, madali na lang. So, sa mga walang Kipa dyan pero gusto mag-source, ang pwede kong ma-offer sa inyo is pwede ko kayong bigyan ng sheet and then do a product sourcing and then ipacheck nyo sa akin. Sasabihin ko sa inyo kung okay ba yung product ko hindi. Try and try until you succeed nga. Diba? Okay, so yun lang. And layas. Ayoko na. Tama na. Pagod na ako. So layas na guys.